Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na paglakad sa katotohanan at pag-ibig. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New American Standard Bible. Yung title natin na paglakad sa katotohanan at pag-ibig, sa English niyan, lakihan natin, Walking in Truth and Love. Pag sinabing walking o paglakad sa Biblia, yan ay tumutukoy sa ating pamumuhay sa araw-araw. Ibig sabihin mga kapatid, dito sa ating pag-aaralan ay idinidiin ni Apostol Juan na tayo ay lumakad sa katotohanan at pag-ibig. Hindi dapat mawala yan sa buhay natin. Sa ating pamumuhay sa araw-araw, dapat ang landas natin ay ayon sa katotohanan lamang at meron tayong love o pag-ibig. Alam nyo, yung salitang katotohanan at pag-ibig ay madalas mabanggit ni Apostol Juan sa kanyang sulat dito sa New Testament, no? Mula doon sa Ebanghelyo ayon kay Juan hanggang doon sa kanyang tatlong sulat. Ang coverage nga pala natin mga kapatid ay ang buong aklat o buong sulat ni Juan, ikalawang Juan. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid. Maiksi lang ito sapagkat ito ay naglalaman ng isang kapitulo lamang at 13 talata lamang ang laman nito. So pag-aaralan po natin lahat yan. Yung katotohanan at pag-ibig mga kapatid, madalas nga mabanggit ni Apostol Juan sa kanyang mga sulat. No, mapa-English, mapa-Tagalog, pareho lang ang bilang, napansin ko. Katotohanan o truth. Sa Ebanghelyo ayon kay Juan ay 20 times na nabanggit niya sa 20 verses. Doon sa Gospel according to John, ang salitang katotohanan. At ang salitang katotohanan sa unang Juan, ikalawang Juan, ikatlong Juan ay 17 verses, 17 times din na nabanggit yan. So 37 verses ang kinalalaman yan sa mula Ebanghelyo ayon kay Juan tsaka doon sa una, ikalawa at katlong Juan. At yung salitang pag-ibig, love, ay madalas niya rin mabanggit. Sa Ebanghelyo ayon kay Juan ay 6 verses. At sa unang Juan hanggang ikatlong Juan ay 17 verses, a total of 23 verses. Bakit ba natin binibigyan ng pansin ang mga ito, yung ganyang klaseng survey ng mga salita sa Biblia? Para ipakita po sa atin ang kahalagahan ng paksang ito, katotohanan at pag-ibig. At diyan din natin makikita mga kapatid, yung kung paano sumulat si Juan. Yan ang estilo ni Juan eh. Isa yan sa nakikita nating literary style ni Apostol Juan sa kanyang mga sulat. So, dito mga kapatid, sa ikalawang Juan, may kli lamang to, 13 talata lang naman to mga kapatid. Ngunit ito'y makahulugang sulat na naglalaman ng mga payo at aral mula sa isang matandang apostol. Literally, matandang apostol na siya rito. Ang eksaktong petsa ng pagkakasulat ng ikalawang Juan ay hindi naman matiyak siyempre. Ngunit sa pangkalahatan ay pinaniniwalaan na ito'y binuo noong huling bahagi ng 1st century, nung matatapos na ang 1st century, mga bandang 90 hanggang 95 AD. Halos kasabayan ito o ilang pagitan lamang. Hindi natin alam kung ano nauna, kung yung Revelation o eto. So, doon lang siya sumulat. Si Apostol Juan, mga kapatid, sa tradisyonal na kasaysayan ay itinuturing na author nga nitong sulat na ito. Kasama yung Ebanghelyo ayon kay Juan, yung natapos nating mahabang series ng lesson ng mga nakaraan. At siya din na may sulat ng Revelation. Ang mga sulat na ito, mga kapatid, ay kadalasang iniuugnay sa huling bahagi ng buhay ni Juan nung siya ay nasa Efeso. Doon na siya namatay sa Efeso. Sa makatid, yung mga sinulat ni Juan naisulat niya sa mga huling panahon ng kanyang buhay sa kanyang katandaan. Ang ating aralin ngayon, mga kapatid, ay ating hatiin sa 4 na bahagi. Itong 13 mga talata. Ang una, siyempre, nandun yung pambungad na pagbati niya. Tingnan natin kung paano siya bumati rito. No? At sa 3 mga talata ang binubuo niyan. At yung ikalawang bahagi ng ating pag-aaral ay yung paglakad sa katotohanan at pag-ibig. Dito natin kinuha yung title natin, Paglakad sa Katotohanan at Pag-ibig.
So, 3 verses ang dinedicate ni Juan dyan. Verse 4, 5, and 6. At yung ikatlong bahagi, mga kapatid, nagkaroon siya ng babala rito laban sa mga mandarayang mga ngaral, mga false teachers, mga nanliligaw na landas. So, medyo mahaba-haba ang kanyang ginugol na mga talata rito. 7, 8, 9, 10, 11. 5 mga talata. No, para bagang yun ang pinaka-main yan Yung number 2 at number 3. At yung pangwakas naman, 2 talata, yung kanyang pangwakas na pagbati. So, pag-aralan po natin, mga kapatid, sa ikalawang 1, verse 1. Chapter 1 lang naman ang laman yan. Wala nang chapter 2 yan. Ang sabi dito, ang matanda sa hinirang, nagginang at sa kanyang mga anak, na aking iniibig sa katotohanan, at hindi lamang ako, kundi pati ang lahat ng mga nakakaalam ng katotohanan. So, ganyan ang style ng pagsulat noon palagi. Inuunan sa bungad pa lang ng sulat, ay sinasabi na kung kanino nanggaling yung sulat. So, dito, nanggaling ang sulat nito, ang matanda. Hindi niya binanggit yung pangalan niya, no? Pero tinatanggap na marami na si Juan nga ang sumulat nito. So, ito'y tumutukoy doon sa pinanggalingan ng liham na ito. So, sinasampantaan ang nakararaming mga scholars at mukhang wala naman tumututol na si Apostol Juan nga. Yung tinatawag dito na elder. The elder, ang matanda. Bukod sa literal na matanda na siya, nung isulat ito, alam nyo ba na tanging si Apostol Juan na lamang, mga bandang 90 to 95 AD yan, di ba? Si Apostol Juan na lamang ang natitirang apostol ng ating Panginoon Jesucristo na buhay noong panahon na yon. At sang-ayon sa kasaysayan na tinatanggap naman ng napakaraming mga Bible scholars, siya lamang ang apostol na namatay sa old age, sa katandaan. Dahil lahat ng mga apostol, namatay sila sa pag-uusig. Violente yung kanilang naging pagkamatay, pero si Apostol Juan, namatay ng natural lang sa katandaan. Siya nga yung tinatawag doon sa Ebanghelyo, ayon kay Juan na the beloved. Di ba? Yung alagad na minamahal ni Jesus. Yung mga ibang mga apostol, mga kapatid, kasama na si Pablo, mga namatay sila sa pamamagitan ng iba't ibang violenteng kamatayan. Yung iba'y pinugutan ng ulo, pinana, sinaksak, pinako sa krus, at iba pang mga violenteng paraan ng kamatayan. At namatay sila, naranasan nila yon dahil sa kanilang paninindigan, sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin talagang pinanghawakan nilang matibay ang kanilang pananampalataya kay Kristo hanggang sa violenteng kamatayan. Si Juan ay nakaranas din ng mga matitinding pag-uusig, pero na-survive niya yun, mga kapatid. At namatay na lang siya sa katandaan. Ang edad ni Juan nung isulat ang liham na ito, ayon na rin sa tansya ng mga Bible scholars, ay malapit na siyang mag 100 years old. 90 plus na siya. Siguro mga 94 o pataas, pero walang 100. Namatay siya bago magsara yung first century. So, sabi diyan, ang matanda. So, sa kanya galing ang sulat na yan. At ang kanyang sinulatan, sa hinirang nagginang at sa kanyang mga anak. So, yan ang kanyang sinusulatan. To the chosen lady and her children. So, dito, parang personal letter ito, no? Naka-address yan sa hinirang nagginang. Ibig sabihin, Kristiyano to. Hinirang, chosen. Mapapansin natin na hindi pinangalan. So, hindi sinulat ni Juan yung kanyang pangalan, pati yung sinulatan niya. Walang pangalan di ba? Ang sabi ng iba, mga kapatid, at mukhang tama naman yon, marahil ay hindi nais ni Juan na palitawin yung pangalan dyan. Kasi, mga kapatid, nung panahon na isinulat ito, ay inuusig ang mga Kristiyano. Kasi kung maharang nga naman, may intercept ang sulat na ito ng mga otoridad, maaaring mga hulugan ito ng kapahamakan ng kung sino man ang kanyang sinulatan. So, iniwas ni Juan yan. Iniwas niyang banggitin talaga ang pangalan. Pero mga kapatid, hindi man nabanggit ni Juan ang pangalan ng kanyang sinulatan, nagginang
at yung mga anak ng ginang, madali naman natin makikita na ang ginang na ito ay isang respetadong ginang sa kanyang lipunan, pati yung kanyang mga anak. Malamang mga kapatid, aktibo ang pamilyang ito sa pagtulong sa mga gawain ng kanilang local church na kinabibilangan. Kung saan sila nandun sa kanilang lugar, maaaring siguro may nagsasabi na maaaring sa kanilang bahay o sa anumang kanilang property, ginaganap yung lokal na pagtitipon, yung pananambahan ng mga Kristiyano. Kasi nung unang siglo, mga kapatid, sa New Testament, sa buong New Testament, wala namang mga kapilya nun eh. Wala namang mga simbahan o building na pinagdadausan. Puro sa bahay-bahay lang yun eh. So, yun ang sitwasyon noong unang siglo. Mga mananampalataya ang pamilyang ito dahil sa salitang ginamit ni Apostol Juan na hinirang, chosen lady. At sa susunod na parirala ay sinabi, tingnan nyo, na aking iniibig sa katotohanan. At hindi lamang ako, kundi pati ang lahat ng mga nakakaalam ng katotohanan. So dito pa lang mga kapatid, lumilitaw na yung title ng lesson natin eh. Katotohanan at pag-ibig, parehong nabanggit ni Apostol Juan yan, na aking iniibig sa katotohanan. Nakita natin dito na si Juan na lubos na nakatutok sa idea ng pag-ibig at ng katotohanan. Gaya ng ginawa niya sa lahat ng kanyang mga sulat, di ba? Yung katotohanan nga, 37 times siya na nabanggit. Yung kanilang survey natin. At 23 times naman yung pag-ibig, di ba? Yan ang style niya sa kanyang pagsulat. Ito ay nagpapakita na kung ano yung nagbubuklod, kung ano ang giging isa ang mga Kristiyano. Nagbubuklod sa atin, tayong mga mananampalataya, hindi yung panlipo ng compatibility natin, hindi yung political na compatibility na tinatawag. Hindi tayo nabuklod dahil sa ating paniniwalang political o sa ating status sa lipunan, kundi nagbubuklod sa atin, mga kapatid, ay ang katotohanan at ang pag-ibig. Nakita nyo, no? Na aking iniibig sa katotohanan. At hindi lamang ako, kundi pati ang lahat ng mga nakakaalam ng katotohanan. Lahat ng mga nakakaalam ng katotohanan ay iniibig din itong hinirang na ginang at yung kanya mga anak. So yun po, sa verse 2, dahil sa katotohanan na nananatili sa atin at sa atin magpakilanman. Nabanggit na naman yung salitang katotohanan. Ang katotohanan na tinutukoy dito, mga kapatid, dahil daw sa katotohanan na nananatili sa atin. Dalawang bagay, mga kapatid, sa New Testament. Kapag sinabing katotohanan, ano ba ang katotohanan na itinuturo ng banal na kasulatan? Madalas so nating mabanggit yan lalo na sa Bagong Tipan. Dalawang bagay yun. Una, ang Panginoon Kristo ay katotohanan. Diba? Nabanggit niya sa John 14:6, ako ang daan, buhay at katotohanan. Si Jesus ay katotohanan. At tugman-tugma dyan, ang sabi, at sa atin magpakilanman. Ang alin, yung katotohanan. Katotohanan na nananatili sa atin. Kasama natin palagi ang ating Panginoon Kristo. At yung ikalawang katotohanan na itinuturo ng Bagong Tipan na ating natutunan ay ang salita ng Diyos. Sapagkat palagi kong pinapaalala yan. Binabanggit yung panalangin ni Kristo sa Ama sa John 17:17. Ang sabi, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Katotohanan na nananatili sa atin, salita ng Diyos, at sa atin magpakilanman, forever, na mapapasa atin ang salita ng Diyos. So, ano man sa dalawang katotohanan na ating nabanggit, si Kristo o kaya yung salita ng Diyos, pareho din ang bigat nun, mga kapatid. Na ayon sa talatang ito, ang sinulatan ni Juan dito, na ginang at ang kanyang mga anak, ay kanyang iniibig at iniibig din sila ng mga nakakaalam ng katotohanan dahil ayon yun sa katotohanan. Dahil yun sa katotohanan. Katotohanan sa salita ng Diyos, katotohanan ang ating Panginoon Kristo. So,
dahil sa katotohanan, dahil kay Kristo, dahil sa salita ng Diyos na nananatili sa atin at sa atin magpakilanman, sila ay iniibig ng mga nakakaalam ng katotohanan. Nakita niyo, no? Yung katotohanan, mga kapatid, talagang katotohanan at pag-ibig. Dapat kapit na kapit yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi dapat tayo nawawala sa katotohanan. Hindi dapat nawawala sa atin ang pag-ibig. Dito ay nakikita natin ang lahat ng natuto ng katotohanan ng Diyos. Ang lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus na katotohanan at sa salita ng Diyos na katotohanan ay merong pag-ibig sa isa't isa. Kaya mga kapatid, meron ba tayo niyan? Tayo ba'y umiibig? Alam natin ang definition ng pag-ibig. Hindi na natin isa-isahin dito. Pero halimbawa, pag sinabing lumalakad ka sa pag-ibig, nasa iyong pag-ibig, nasa iyong katotohanan, ibig sabihin, ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Nandyan yung marunong kang umunawa sa kapwa mo, sa kahinaan ng kapwa mo, lalo na ng kapatid mo. Marunong kang magpatawad sa kapatid mo. Marunong kang umintindi ng kanilang kapakanan. Meron kang pagmamalasakit. Meron kang pagmamahal. Yan ang pag-ibig Di po ba? So yan po. Sa verse 3, sabi rito, sumaati nawa ang biyaya, kahabagan at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Hesukristo. Yung pagbating ito, mga kapatid, karaniwan na ginagamit yan ng ibang mga nagsisulat dito sa Bagong Tipan. Nababasa natin yan sa mga sulat ni Pablo at ni Pedro. Ang pagkakaiba dito kay Juan, mga kapatid, meron siyang twist. Alam niyo kung anong twist? Palaging sinasabi nila Pablo yan na sumaati nawa ang biyaya, kahabagan at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Hesukristo. Ang twist na sinasabi ko, mga kapatid, meron siyang pagdidiin dito. Ang pagdidiin, Hesukristo ang anak ng Ama. No? Hindi nyo napansin yan, mga kapatid? Sa Ebanghelyo ayon kay Juan na napag-aralan natin, yan ang idinidiin palagi ni Apostol Juan dun sa kanyang Ebanghelyo ayon kay Juan. Na yun ang purpose. Katulad yung sinasabi na yun ang purpose kung bakit isinulat ang Ebanghelyo ayon kay Juan. Upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus, siya ang Kristo. Ibig sabihin, Hesukristo ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Natatandaan niyo yan, mga kapatid? Madalas natin ipaalala yun nung magkaroon tayo ng series ng lesson sa Gospel according to John. Yun ang purpose. Ito si Juan, mga kapatid, palaging nandun ang emphasis niya. Hesukristo ang anak ng Diyos. Hindi siya ang Ama, kundi siya ang anak ng Diyos. Di ba yan yung natutunan natin sa Gospel according to John? At ang sabi rito, yang biyaya, kahabagan, kapayapaan mula sa Diyos at Ama kay Hesukristo, ang anak ng Diyos, sa katotohanan na naman at sa pag-ibig. Sa katotohanan at sa pag-ibig, yung dalawang salitang ito talagang madalas niya mabanggit. Dito ipinakikita niya sa atin na yung biyaya, kahabagan at kapayapaan mula sa Diyos ay ayon sa katotohanan, ayon sa salita ng Diyos, ayon sa ating Panginoon Kristo, di ba? At sa pag-ibig. Yung kapayapaan mula sa Diyos ayon sa katotohanan at pag-ibig. Kung wala ang katotohanan at pag-ibig, ay hindi natin makakamit ang biyaya, yung sinasabi rito na biyaya, kahabagan, kapayapaan mula sa Diyos at sa ating Panginoon Kristo. Nakakamit natin yan dahil nandyan ang katotohanan at pag-ibig. So, yan yung pagbati niya ni Apostol Juan. So, yan po mga kapatid. Ang susunod na punto natin ay ang paglakad sa katotohanan at pag-ibig. Dito na ka natin kinuha ang title natin, yung paglakad sa katotohanan at pag-ibig. Katotohanan at pag-ibig, mga kapatid. Ito ang pangunahing paksa ni Juan sa sulat na ito. Madalas nga niya mabangkit sa umpisa pa lang. Sa mga susunod na mga talata, dito sa verses 4 hanggang 6, at kahit ituloy natin hanggang 11 mamaya, magkasabay na tinalakay ni Juan ang dalawang salitang ito, katotohanan at pag-ibig. Na binibigyan din dito na ang dalawang bagay na ito ay palaging magkasama yan.
Hindi pag-ibig lamang, hindi katotohanan lamang, kundi katotohanan at pag-ibig. Hindi pwedeng meron ng isa at wala nung kabila. Katotohanan at pag-ibig. Pag-aralan po natin. Sa verse 4, sabi, ako'y labis na nagagalak na aking natagpuan ang ilan sa inyong mga anak na lumalakad sa katotohanan. Yan yung katuwaan, yung kagalakan ni Apostol Juan. Dahil kanyang, sabi rito, aking natagpuan, ibig sabihin siya mismo, napatunayan niya, alam niya sa kanyang sarili na ang sinusulatan niya dito ay lumalakad sa katotohanan. Di ba? Ibig sabihin, lumalakad sa namumuhay sa katotohanan. Yung buhay nila ay ayon sa salita ng Diyos, ayon kay Kristo. Salita ng Diyos katotohanan, si Kristo ay katotohanan. Ganyan natin i-interpret yan, mga kapatid, sapagkat yan yung katotohanan tinutukoy rito. Salita ng Diyos kay Kristo. Automatic yan mga kapatid. Kapag ikaw ay namumuhay kay Kristo, ibig sabihin, namumuhay ka sa salita ng Diyos. At sabi nga rito, ayon sa utos na ating tinanggap mula sa Ama. Ayon sa utos na tinanggap ng mga Kristiyano mula sa Amang Diyos, na tayo ay dapat lumakad at mamuhay sa pag-ibig. Dito nga ay malinaw na nakikita natin na ang katotohanan ay dapat nakasalig sa salita ng Diyos. Lumalakad sa katotohanan, lumalakad sa katotohanan ayon sa utos na ating tinanggap mula sa Ama. Yung katotohanan, marami kasing iniisip na katotohanan ng mga tao, pero yung katotohanan itinuturo rito ay yung katotohanan ayon sa utos na tinanggap natin mula sa Ama. Ibig sabihin, ayon sa mga aral ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga, mga kapatid, yung palagi tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Para alam natin, ano ba talaga ang katotohanan na itinuturo ng Diyos sa isang aspeto ng buhay, sa isang issue ng buhay. Alam natin, di ba, paano tayo dapat kumilos ayon sa utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag kayong mag-a-absent. Palagi natin sinasabi yan. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, kundi mag-aralan tayo sa isa't isa. Nakapundasyon dapat ang buhay natin sa salita ng Diyos. At sumunod na talata, sabi, ngunit ngayon hinihiling ko sa iyo, ginang, na hindi para bang sinusulatan kita na isang bagong utos. Ibig sabihin itong hinihiling ko sa iyo, hindi bago to. Parang pinapaalala ko lang sa iyo. Matagal ng utos ito ng Panginoon. Sabi pa nga rito, kundi ang ating tinanggap buhat ng pasimula na tayo'y mag-ibigan sa isa't isa. So, idinidiin na ngayon ni Apostol Juan dito ang tungkol sa pag-ibig. Na nakabata yan sa katotohanan. Sapagkat ating tinanggap buhat ng pasimula na tayo mag-ibigan sa isa't isa. Matagal ng kautusan yan, mag-ibigan sa isa't isa. Sa simula pa lang. Di ba sa Ebanghelyo ayon kay Juan, talagang nabasa natin, napag-aralan natin ang kahalagahan ng pag-ibig natin sa isa't isa bilang magkakapatid sa pananampalataya, bilang mga mananampalataya kay Kristo. Tayo dapat mag-ibigan. Isipin nga ninyo, isinulat ni Juan ito sa kanyang katandaan. Halos sumigit kumulang sa 30 plus years ago na. Mula nung mangaral si Kristo, kanyang inutos, di ba? Na ang mga sumasampalataya sa kanya ay dapat mag-ibigan sa isa't isa. Kaya sabi nga niya, hindi bagong utos to. Ito yung ayon sa tinanggap natin nung pasimula pa lang, sa pasimula pa lang ng pangangaral ni Jesus. Ipinangaral na ang mga mananampalataya ay dapat mag-ibigan sa isa't isa. Kaya sa ating kalagitnaan, mga kapatid, ay hindi dapat nakikita umiiral sa ating kalagitnaan ang pag-aaway, ang pag-aalitan, pagkakababahagi. Di ba? Sapagkat kailangan meron tayong pagtutulungan, pagmamalasakitan sa isa't isa. Yan ang pag-ibig, mga kapatid. Hindi yung I love you lang. Hindi yung salita lang. So, dapat umiiral yan sa buhay natin. Di ba yan ang isa sa ikakikilala natin
Ang sabi ng Panginoon, dinadalangin niya sa John 17, kung naalala ninyo, na ang kanyang panalangin na ang kanyang utos pala, mga kapatid, na tayo ay dapat mag-ibigan sa isa't isa upang ang sanlibutan ay makilala tayo na tayo sumasampalataya kay Kristo, upang ang sanlibutan ay maniwala na si Jesus ay sinugo ng Ama. Importante yan sa ating pananampalataya bilang isang church, bilang individual, meron tayong pag-ibig sa isa't isa. At ngayon nga, sinabi naman dito ni Juan, sa talatang ito tungkol sa utos na tinanggap natin yan mula nung tayo'y nanampalataya. So, hindi bagong utos yan. Sapagkat dati nang sinabi yan ng Panginoon Jesucristo 30 years ago, mula nung isinultiwan nito, patras. Di ba? Sa verse 6, at ito ang pag-ibig. Ito raw ang pag-ibig. Ano daw ang pag-ibig? Na tayo'y lumakad ayon sa kanyang mga utos. Yan daw ang pag-ibig. No? So, parang parang yung salitang pag-ibig at utos, ano ba yung utos? Katotohanan, salita ng Diyos. Yung pag-ibig at yung utos, mga kapatid, magkasama siya. Di ba? Hindi mo masasabing tumutupad ka ng utos ni Kristo nang hindi ka umiibig. Hindi po pwedeng hindi tayo mamuhay sa pag-ibig kung talagang tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Ang pag-ibig ay ang lumakad daw tayo. Ito yung pag-ibig. Lumakad tayo, mamuhay tayo ayon sa kanyang mga utos. Gaya din ang pagtuturo ni Jesus, di ba? At sa ibang mga talata ng Bagong Tipan, ang pag-ibig sa Diyos ay nangangahulugan na namumuhay tayo ayon sa mga utos ng Diyos. Kaya importante ang salita ng Diyos. Sapagkat walang utos ang Diyos kung walang salita ang Diyos. Kaya palagi nating sinasabi yan, ang isang Kristiyano, hindi pwedeng walang Biblia sa kanyang buhay. Ang sabi pa rito, ito ang utos na gaya ng inyong narinig ng pasimula na doon kayo'y lumakad. Mulit-muli, mga kapatid, binanggit ulit ni Juan ang salitang utos, commandment, magmula pa kanina sa verse 4, kung mapapansin ninyo, hanggang dito sa verse 6. 4 na beses niyang nabanggit ang salitang ito na utos. At ito na nga ang pinaka-4 na beses. Paulit-ulit na inuugnay ni Juan ang salitang utos sa salitang pag-ibig. Ang dalawang salitang yan, mga kapatid, utos at pag-ibig, ay dapat talagang nakikita sa buhay nating mga mananampalataya. Ang salitang utos ay nangangahulugan na ito'y mula sa Diyos, mula sa kanyang mga salita, at ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya, pamumuhay sa katotohanan at pag-ibig, ang kombinasyon na dapat dito tayo ay lumalakad. Utos, nakikita at natututunan natin yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na siyang katotohanan. Pag-ibig ang magiging bunga ng ating pagtupad ng mga utos ng Diyos. So yan, mga kapatid, ang tungkol sa paglakad sa katotohanan at pag-ibig. So tingnan naman natin yung susunod, yung babala laban sa mga mandarayang mga ngaral. Kasama ito, mga kapatid, sa paglakad natin sa katotohanan. Yung aral, doktrina. Ang katotohanan ay si Kristo ang salita ng Diyos. Siya rin, di ba? Sa Revelation, ang kanyang title ay ang berbo ng Diyos, ang salita ng Diyos. So, nakita nyo yung parang lalim nun. Salita ng Diyos, si Kristo. Salita ng Diyos, katotohanan, si Kristo, katotohanan. Ang katotohanan ay merong kaugnayan yan sa mga utos at aral ng Diyos. Tingnan natin, mga kapatid, sa mga talata na inilaan ni Juan dito, sa pagtalakay niya sa puntong ito, yung babala laban sa mga mandarayang mga ngaral. So, ilang talata to? 5 mga talata to. Dinedicate niya sa pag-discuss ng tungkol sa mandarayang mga ngaral. Sabi dito, marami mandaraya na lumitaw sa sanlibutan. So, nung first century pa, panahon pa ni Juan, ay marami ng mandarayang mga ngaral. Mga false teachers yan. Mga false prophets. No?
Yaong mga hindi kumikilala na si Jesucristo ay naparito sa laman, ito ang mandaraya at ating Kristo. Unawain natin ito, mga kapatid. Ito yung mga mandaraya, ang Antichrist. Sino raw yan? Yung mga hindi kumikilala na si Jesucristo ay naparito sa laman. Those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. Ano ibig sabihin yan? Kung babasahin natin ang Revised Tagalog Popular Version, ito daw yung mga taong ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo ay naging tao. Kapag sinabing naging tao, o nagkatawan tao, o naparito sa laman, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, nangangahulugan yan na naparito sa laman, naging tao, nagkatawan tao. Ibig sabihin, meron ng kalagayan si Jesus bago pa lang siya nagkatawan tao. Ibig sabihin, nag-i-exist na ang Panginoon Jesucristo sa panahon ng Old Testament. Ang totoo niyan, mga kapatid, before the foundation of the world, bago itinatag ng Diyos ang sanlibutan, ang mga pundasyon ng sanlibutan, kasama na niya si Kristo. Di ba yan ang ating natutunan? So yung kanyang pagparito ay nanaog siya mula sa langit. So meron siyang pinanggalingan. Bakit? Malaking issue ba yan, mga kapatid? Malaking issue yan. Nung panahon ni Juan, may nagtuturo na hindi raw nagkatawan tao si Kristo. Tao lang siya, hindi Diyos. Ganyan ang lumilitaw Sa panahon natin, may nagtuturo ba na si Kristo ay hindi naparito sa laman o nagkatawan tao? Meron po. Dito lang sa Pilipinas lang, meron Sino yun? Yun po yung mga nagtuturo na si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Itinuturo nila na si Kristo ay hindi pa umiiral bago siya isinilang ni Maria. Mali po yun. Plano pa lang daw siya ng Diyos. Nasa isipan lang daw siya ng Diyos. Noong panahon ng Old Testament, mali ho yun. Hindi daw siya nag-i-exist sa panahon ng matandang tipan o ng lumang tipan. Maling aral ho yun. May nagtuturo ho sa atin yan. Dito lang sa Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas. Noong unang siglo pa nga may nagtuturong ganun na hindi raw nag-i-exist o umiiral si Kristo noong panahon na yan. Samantalang napakaraming mga pahayag sa Biblia na si Jesucristo ay meron ng kaluwalhatian at kasama na ng Amang Diyos at kasama ng Ama sa paglikha ng lahat ng mga bagay. Kaya mahalaga, mga kapatid, yung doktrina na tinatawag sa English na pre-existence of Christ. Ibig sabihin si Kristo ay umiiral na bago pa lang siya nagkatawan tao. So yun daw. Yun daw ang ikakikilala natin. Yaong mga hindi kumikilala na si Jesu Kristo ay naparito sa laman, ito ang mandaraya. At ang Antikristo, Antichrist yan, mga kapatid. Doktrina ng Antichrist na si Kristo ay hindi nagkatawan tao. Doktrina ng Antichrist na si Kristo ay hindi pa umiiral noong panahon ng Old Testament. Kaya ang payo sa atin dito, ingatan ninyo ang inyong sarili. Alam natin, maraming banggit ang Biblia. Maging si Pablo, binabanggit yan. Ingatan natin ang ating sarili. Ingatan natin. Ibig sabihin ng ingatan, mga kapatid, sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego ay may kaulugan niyan na katulad na masdan mo. Mag-obserba ka, mag-ingat ka, tumingin ka. Kilalanin mo, isaalang-alang mo. Bigyan mo ng malaking konsiderasyon, mag-ingat ka. Ibig sabihin maging alisto tayo, maging aware tayo sa ating pamumuhay. Number 1, di ba? Sa mga sulat ni Pablo, mag-ingat tayo na kung paano tayo namumuhay sa araw-araw. Tiyakin natin na tayo namumuhay sa katotohanan at pag-ibig. Dapat ang pamumuhay natin ay naangkop sa mga aral na ating nadidinig sa Ebanghelyo. Bukod dito, sa konteksto dito, mga kapatid, this time, ang punto ni Apostol Juan ay pinaiingatan ni Juan ang kanyang sinulatan laban sa mga maling aral na gaya na nabanggit niya kanina sa mga antikristo o kalaban ni Kristo. Mag-ingat tayo, mga kapatid, na makonbinsin tayo ng mga nagtuturo ng mga maling aral. Importante yung aral. Kaya dapat hindi tayo ignorante sa salita ng Diyos. Alam natin dapat ang katotohanan. Kaya mabuhay tayo sa katotohanan at pag-ibig.
Ingatan ninyo ang inyong sarili. Bakit? Upang huwag ninyong maiwala ang mga bagay na aming pinagpaguran. So tungkol sa aral ito, di ba? Ano ba yung mga pinagpaguran ng mga apostol? Para mag-ingat daw tayo para hindi natin maiwala yon. Yun yung mga ipinangaral, yung mga aral ng mga apostol, yun yung kanilang pinagpaguran. Tinuruan tayo na manampalataya ng tama sa ating Panginoong Kristo. Nagsisulat sila, nangaral sila. So wag daw nating maiwala yun. Kailangan mag-ingat tayo. Kundi upang tumanggap kayo ng lubos na gantimpala. Makatatanggap tayo ng lubos na gantimpala. Ayaw nyo ba nun? Ganap na nga. Ang sabi rito, lubos na gantimpala. Lubos. Full reward. Meron tayong gantimpala, mga kapatid. At ito'y lubos na gantimpala na nakalaan sa atin sa kaluwalhatian sa kalangitan. O ngayon, yung kabaligtaran niya, pag hindi ka nag-ingat, mawawala ka ng gantimpala. So mag-ingat po tayo. Ang bilin niya rito, mga kapatid, ito yung ito yung mga dapat nating gawin para makapag-ingat tayo. Ang sino man lumalampas at hindi na nanatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. So importante ang aral na naman. Hindi kinaroroonan ng Diyos ang sino mang hindi na nanatili sa aral ni Kristo. Muli, binababatid sa atin sa pamamagitan ng sulat na ito ng salita ng Diyos, ang kahalagahan kung anong aral ang ating pinaniniwalaan. Importante ang aral, hindi basta naniwala ka na may Diyos. No? Sa pag-aaral natin ng Biblia, kaya tayo nag-aaral ng Biblia para hindi tayo mailigaw ng paniniwala. Ang clue natin dito, sino mang lumampas at hindi na nanatili sa aral ni Kristo, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Hindi ka sa Diyos pag lumampas ka sa aral ni Kristo. Hindi ka sa Diyos pag hindi ka nananatili sa aral ni Kristo. Kaya importante yung doktrina. Importante yung aral ni Kristo. Matiyak natin ang ating mga napapakinggan at tinatanggap ay mga aral nga ni Kristo. Ang nananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. So, ganun kahalaga yan. Tayo'y sa Diyos. Yun ang ibig sabihin niya, kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kapag tayo ay nananatili sa aral. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo mag-aral palagi ng salita ng Diyos. Next verse, sa verse 10, kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dala ang aral nito. Kapag may dumating daw sa atin, hindi dala-dala ang aral ni Kristo. No? Pag may nangaral daw sa atin, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyong siyang batiin. Nakita nyo, no, mga kapatid, no? Huwag daw tanggapin. Huwag papasukin sa bahay. Huwag nyo i-entertain yun. Kapag alam nyo, yung taong kausap natin itinuturo nila ay maling aral tungkol kay Kristo. Huwag na tayo makinig dyan. Parang ganyan yung siya sabi. Ni huwag daw batiin eh. Bakit hindi natin dapat batiin? Ano? Sabi, isnabin, di ba? Huwag batiin eh. Di isnabin mo na lang. O kaya tumahimik ka na lang. Huwag ka namang salita. Huwag mo na lang pansinin. Pag ang nagsasalita ay hindi dala ang aral ni Kristo. Bakit? Sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nakikibahagi sa Kanyang masamang gawa. Madadamay tayo, di ba? Pag binati natin siya, in-entertain natin siya, nakikibahagi tayo. Nagkakaroon tayo ng part, nagkakaroon tayo ng nagiging conspirator. Nagkakaroon ng parang conspiracy, no? Na ikaw ay nasa sangkot pa dyan. Madadamay tayo, mga kapatid, sa masamang ginagawa. Ng alin? Na mga nagtuturo na maling aral kapag in-entertain pa natin ang mga yan. Tanggihan natin agad. Huwag na nating paintulutan na maka first base pa sila. Baka mamaya makakonbinsi pa tayo ng maling aral. Meron mga ganun, mga kapatid. Kasi magagaling magsalita yan. So yun po, mga kapatid. At sa uling bahagi na ating aralin ay yung pangwakas na pagbati ni Apostol Juan sa kanyang sulat dito. 2 talata na lang po. Ang sabi rito, kahit na marami akong bagay na isusulat sa inyo, minabuti kong wag nang gumamit ng papel at tinta. Lumalabas marami pa siyang gusto sabihin sana. Kaya lang ayaw niya isulat. Bakit tinatamad ba siya magsulat? Hindi naman. Kundi, inaasahan kong pumarian sa inyo at makipag-usap ng harapan upang malubos ang ating kagalakan. Tama-tama ito sa panahon natin ngayon. Basahin natin sa English.
but I hope to come to you and speak face to face so that your joy may be made full. So mas nais ni Apostol Juan, di ba, na makipag-usap siya kaysa isulat pa niya. Gusto niya harapan, face to face. So dito nakikita natin, mga kapatid, yung naidudulot ng face to face, nagkataon, di ba? Literal face to face na pakikipag-usap sa mga kapatid. Kaya tinataguyin natin, kahit may online tayo, mga kapatid. No? Kahit tinatangkilik natin itong online natin. Nagsimula ito ng pandemic kasi nawala yung mga face-to-face. Pero iba talaga yung face-to-face sapagkat nakita namin na marami nga nakikinig dito. 1,000 mahigit pag sa buong linggo ang views nito. Tingnan niyo yung mga views nito, maabot ng 1,000 plus. Pero doon sa kongregasyon, sa mga local churches, na-discover namin na hindi lahat ng mga kapatid ay nakikinig ng online. Nung panahon ng pandemic, mas marami pa nga yung ibang mga kapatid sa ibang churches ang nakikinig. So, mahalaga yung face-to-face, mga kapatid. Kaya tinataguyod natin yung face-to-face na pagtitipon, huwag nating pabayaan yan. Habang tinatangkiling natin itong online. Mas, sabi nga rito, upang malubos ang ating kagalakan, mas malulubos ang ating kagalakan kapag tayo nakikipag-usap ng harapan sa mga kapatid. Kapag tayo dumadalo ng mga face-to-face na pagtitipon. In the first place, mga kapatid, ang original na pagtitipon na isinasaad sa Biblia na huwag nating pabayaan ay ang face-to-face na pagtitipon. Kaya kayo, mga kapatid, no, kahit kayo nakikinig dito sa online, maraming salamat at itinataguyod pa rin natin itong online. Pero ang purpose ng online natin ay para doon sa mga talagang walang paraan para makadalo sa mga pagtitipon. At sa mga, bukod doon, walang paraan talaga. Ikalawa, yung talagang gusto mo ng additional knowledge, gusto mo ng additional na kaalaman mula sa salita ng Diyos, kaya meron tayong online. Nakakatulong na malaki ito. Lalo na pag may mga sakit din yung kapatid, hindi makadalo talaga. And eto, sa ganitong paraan, nakakapakinig ng salita ng Diyos. Pero kung may kapasidad naman tayo na dumalo sa mga face-to-face, dumaluho tayo, mga kapatid. Number 1 yan. At itong online, nagagamit natin to para ma-share sa mga kaibigan nating malalayo ang lugar, mga hindi natin ma-reach out dahil sa layo, may share natin yung mga video na nagagawa rito sa ating mga pagtitipon. So yun pa, mga kapatid. No? So, nakita niya, no? Biblical, face-to-face, nakatutulong sa atin. Sa huling talata natin, mga kapatid, dito sa verse 13, ang sabi ni, simple lang to, ang mga anak ng iyong hinirang na kapatid. Kausap niya yung ginang dito, di ba? Yung hinirang na ginang, meron ding hinirang na kapatid na babae, ang sabi nito ay bumabati sa iyo. So the children of your chosen sister greet you. So ito, meron pala siyang sister. At yung sister nito, mga kapatid, kapatid nung sinusulatan niya. Kung si Juan ay nasa Epeso, nung isulat to, o kung saan man lugar siya, kasama niya yung mga anak nung kapatid na ginang na kanyang sinusulatan. Pero mapapansin niyo, mga kapatid, no? Yung mga anak lang ang sinabi ni Juan dito na bumabati sa iyo. Bakit kaya ganon? Siguro, sabi na iba, baka patay na yung kanyang kapatid, yung chosen sister. Kasi yung mga children na lang ang bumabati. Di ba? O kaya, hindi kasama ni Apostol Juan, baka nasa ibang lugar. Malamang patay na nung panahon na yun. Bakit yung mga kapatid lang? O bakit yung mga anak lang ang bumabati? Hindi sinabi ni Juan na, o binabati ka rin ng kapatid mo, yung chosen sister mo, at ng kanyang mga anak, di ba? Siguro patay na nga. Yun ang nabasa kong komentary. So anyway, yun lang naman yan, mga kapatid. So yun po ang ating aralin sa pagkakataong ito. Yan po ang buong nilalaman ng ikalawang sulat ni Juan. So dito, mga kapatid, sa kabuuan ng sulat ni Juan, masusing itinuro ni Apostol Juan ang mga prinsipyo ng tamang pamumuhay sa ilalim ng pag-ibig ni Kristo
at katotohanan. Ang pangunahing mensahe, mga kapatid, nakita natin dito ay ang pangangailangan na tayo ay maging maingat. Mag-ingat sa mga maling aral, mag-ingat sa buhay natin, at ipamuhay ang katotohanan at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Naway maging inspirasyon sa atin ang mga aral na ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy tayong maging tapat, patuloy tayong mag-ingat laban sa mga masasamang impluwensya at palaging magmahalan, mag-ibigan sa isa't isa bilang mga alagad ni Kristo. Diyan po tayo natatapos, mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.